Hello, good morning mga kagilap. Ito po yung ating chicken na nalinis na natin na 5 piraso weighing na 1.2 kg. So, bali 6 kg po siya. So, ito po yung ating ngayon na i-babrine o weight brine. So, ito po ay ang ating MSG. Yan. Ang MSG po natin na yan ay 1 tablespoon. Same din po ng ating sugar. Opo, kailangan natin na sugar at saka ay MSG. So, kailangan equal sila 1 tablespoon. So, yun din yung magiging content niya. So, bali magiging parang 2 tablespoon siya. Hindi mo na kailangan ng marami pang MSG. And then also salt, 5 tablespoon pero i-half muna natin. Ito po ay ang ating tamarind powder. Yes, original po. Dapat ay original sampalok po siya. Surprise ha? Di ba? Kakaiba. Opo. Nakakapagbigay din po kasi ng lasa yan. And then also, meron na rin po yung MSG content. So, mas kailangan i-less na rin natin ng MSG kung kinakailangan. Itong itlog, kailangan din natin yung itlog, 3 pieces or more than. So, sa inyo po. Bukod po kasi dyan sa may kulay niyan, meron din po kasi na, kung po yan, lasa pa na maibibigay para ma-improve yung natin. And then also yan, vinegar. Ayan po. Kailangan din po kasi natin yan para ma-balance din po natin yung alat niya, yung tamis. Ayan. Okay po, kahit na meron po ang tinatawag na tamarind, kailangan pa rin natin yung vinegar. At ang also, yung patis po natin. Di ba nakakagulat? At tapos kailangan nga natin itong ating binlender na garlic. So ginamit ko dito ay 3 cloves o yung buo. Tapos i-blender ko. So kailangan nyo rin naman din gumamit ng powder. Ay gumamit kayo kung medyo mahal sa atin dyan sa Pilipinas yung fresh na na garlic. Ayun. Di po ba? So, nasa sa inyo po. Gumamit po kayo muna ng 3 tablespoon pero unti-unti lang, gradually lang siya para hindi naman siya bigla kasi pumapait din siya kapag sobra din naman ang kanya pagkakalagay, sorry. And then kailangan din natin ng black pepper. So, dapat mas maganda kung ang black pepper na ginamit niya ay ground kasi hindi maganda yung pagkakakanito blender ng aking assistant. Ayun. So, kaya pwede na rin naman to. Malasa na rin. So, yan. Prepare na natin yung ating chicken na ating irarab dito sa ating mga sangkap. Ayun. At unahin na nga natin ilagay yung ating salt. Pero sa ngayon, kalahati lang muna natin ang ating ilalagay. So, 3 tablespoon, ayan. And then, imamassage lang ho natin siya na ganyan hanggang sa absorb ng ating chicken yung salt. Mararamdaman natin na yung chicken, ina-absorb ang salt kapag nasalat natin yung skin na hindi na siya gaano madulas. So, mas recommended kung malinis naman yung inyong kamay ay huwag na kayo mag-gloves. Malinis naman ang kanya. Sure na malinis ang kamay niya, okay? Siyempre, ang ating MSG. Hindi natin dapat kalimutan ang 1 tablespoon ng MSG. Yan. Isusunod din natin dito ang ating sugar. Yan, importante din na may sugar para mabalance po natin yung alat, yung asim niya. Yan. Tsaka makakatulong din to na kung gusto mong medyo umangat yung lasa ng MSG kahit nakakonti inilagay mo at nilagay mo ng ayan, aangat pa yung lasa ng ayan, ang ating ding tamarind powder o yung Mamasitas tamarind powder. Original lang kailangan natin ayan, imas-mas lang natin hanggang sa well balanced po yan. Ayan. Ganyan po. Okay. Pero wag lang natin panggigigilan at baka na malamog ng gusto yung ating chicken meat. Okay. At syempre hindi rin na mawawala itong fish sauce natin. Okay, na isa pang karagdagan na lasa at na-enhance lalo yung lasa ng ating gagawing fried chicken. About mga 5 tablespoon, yan ang gagawin natin. Ayun, yung patis. Yan. Lalagay lang natin na ganyan. Buhos lang din natin. Yan. Same lang din po siya ng vinegar na 5 tablespoon. At pagkatapos nga nitong ating vinegar ay isusunod na rin naman natin dito yung ating na i-blender na natin na garlic powder or binlender na garlic. Ayan. Kung ano yung mas available sa inyo, powder, gamitin ng powder. Kung wala naman, aday gumamit tayo ng press. And then, ayan.
Saka natin haluin na ganyan yung ating itlog. Tsaka isusunod natin yan. Maganda rin kasi yung lasa. Tsaka yung pinaka-outcome na magiging ko ng iyong fried chicken. Nakakapagbigay yan talaga ng ganda at saka lalasa yan. Tapos imimix lang ho natin yan. Tapos maya maya let's proceed na tayo sa pagpiprito. Okay, at sa puntong ito, ayan, hinalo ko na at maya maya ay atin ang ipiprito yan. Ayan. So, ito na yung ating breading mix. Actually, breading mix, wala yung anumang halo, kundi cornstarch at saka ang ating flour. Sa 2 kilong harina, tapos nilagyan ko lang siya ng 1 cup na cornstarch. Ayan, mamas lang natin yan. Pero mas advisable sa inyo, lalo sa hindi pa mga kabisado, i-strainer nyo para balance yung kanang mixture. Ayan. Ako kasi medyo kabisado ko na yung kanya. Yung hipo niya. Ayan. So, mix lang ng ganyan yan. At pagkatapos ayan, isa-isa natin ilalagay dyan. I-coat natin sa ating mixture. Ayan. Ayan. Ikot-ikot lang ng ganyan. Tapos may press mo ng kaunti. Ayan. Ganyan lang. Tapos yan, maya-maya ipapagpag mo yan. Ayan. Ganyan. Pagpag mo. Ayun. Yan pala sa pagpagpag mo na yan o sa pagko-coating, dapat makikita mo na yung kalalabasan ng texture ng fried chicken mo. Ayun. Ulit-ulitin lang yung yan, pagpa-process. Ayan. At ito, ayan o. Kita nyo, mapapansin na. Ayan na siya. So, yan yung texture na dapat makita mo. Tapos kumuha tayo ng isang pirasong kanang namuo natin na pinagkunan. Breadingan na yan. Para matest natin yung cooking oil kung ready na. Check natin. Ayan, drop natin. So, nagbubble siya, nagpop up. Ayun. So, ibig sabihin, ay ready na yung ating fried chicken. So, kumuha na tayo ng isa-isa. Ayan. Then, i-fry natin. Ayan. Huwag mo natin bibiglain na kasi yung pinaka-bounce na o yung balik ng mantika niya na yan. Kaya sa ingat tayo. Kung mapapansin niyo yung pinaka-braso ko na malapit sa kanya, yan. Nagkaroon ng kanyan accident sa ganyan ding cooking oil. Hindi maiwasa sa isang cook yan. Kasi, lalo na kapag talagang volume ang ng tao, customer mo, ayan. Parte talaga ng isang cook yan or chef. Ayan, yung mapaso or mahiwa. Pero syempre, kailangan natin mag-ingat sa susunod na. Ayan. O, diba? Ang ganda ng kanya. Tapos tip ko lang kung paano yung pagkakahulog yung gano'n sa kan, huwag nyo na siyang gagalawin. So, make sure na pag ginalaw natin yan ay okay na siya. Tapos ito may tip ako sa pagkakuha natin ng burner sa mga baguhan, lalo pagka sa ganitong high pressure ang gamit. Ayan. Kung napapansin nyo, ayan, lagyan nyo siya ng mark na gano'n kung saan magpapanama. Nagiget nyo ba? Yung lakas ng mismong apoy nyo. Ayan. Dito lagyan nyo ng mark. Tapos do sa back niya, lagyan nyo rin siya ng mark. Na pagtatapatin yung gano'n yung dalawang mark na yon. So ibig sabihin yun na mismo yung lakas ng apoy para makapagbigay ng tamang init din dyan sa kanya, sa cooking oil. Okay, may tip na kayong isa ha. Okay, it's time to check na natin. Okay, ayan. Kung napapansin nyo, yun. Pwede na natin siyang i-lift. Ayan o. Kasi na-absorb naman niya yung kan. Ito yung pinaka-outcome niya, di ba? Yun yung sample kanina mula sa pagpagpag natin, sa paglalagay dyan sa oil na hindi nating hinalo. Kaya ina-advise na mas maganda, mas marami yung cooking oil mo para kapag alam mo maluluto na siya, kusa na siyang aangat. Yan. Tsaka tutulungan natin, iangat na i-check natin kung okay siya. Tsaka pag na-cover up niya, kahit hindi mo siya ibaligtad, lulutuin na ng oil yung kanya, ibabaw. Yan. Kaya kahit hindi mo na siya ibaligta rin pa. Ayan. Kita nyo naman, di ba? Yung pinaka-outcome niya. Itong susunod na method naman natin na to ay ang double coating naman para lumaki yung natin fried chicken. Ginagawa ng iba to para alam niyo na maingganyo yung ating mga consumer. Para mas lumaki pa naman. Pero yan yung sikreto din kasi yan. So mula dito sa marination,
ila-light coat mo tapos ibabalik mo dun sa may pinaka-liquid. Pagkatapos ay ibabalik mo uli dito sa may kanyan, sa coating final. Tapos yan, ipapagpag mo siya para makita mo na rin yung outcome ng kwan mo pagka ipinaray mo siya. Ayun, ganun po yung kanyan. Yan, style or secret. Ayan, tulad ng ganyan, di ba? Ayan, ibinalik. Ayan, ayan. Imamash ng konti. Ayan, ikot, ikot, ikot hanggang sa mapil mo yung kanya. Kaya, kung malinis na may kamay mo, go ahead. Okay, wala namang issue yan. Ayan, pinagpag. Ayan, kita nyo, di ba? So, hahanguin na natin ngayon yung nauna natin na isinalang. Ayan. Yung from marination at pagkatapos, di ba? Ipinray na natin, di ba? Yung ganda ng naging outcome ng kan mo. So, hindi mo siya ginalaw mula ng pagkaprito niya. Ayan. Tapos yung pagkapagpag mo. Yun. So, ito yung kinalabasan niya ngayon. Yan. Di ba? Ang ganda? Okay, ngayon naman, nasisimulan natin yung wings na kanina na kinuha natin. Wing part po ito. Ayan. Pipirito natin. Sorry. Ito yung from marination. Tapos, kinuha natin. Light coating. Tapos, binalik sa may liquid. And then, coating, pagpag. Tapos, ito na siya. So, dalawang method yung ginawa natin kanina. Yung nauna at saka ito. So, titingnan natin kung ano yung mas maganda sa kanila. Kung ano ba yung differential nila. Okay, at ito na nga yung result ng chicken wings. Di ba? Ayan. Pagmasdan nyo po, no? Yung versus sa una kanina. Tapos, eto. Yan. So, ayan na po. Di ba? Yun. Yung breast part, so, hiniwalay ko siya. Pero yung process din ito yung mas nauna kanina. Kung paano. Tapos, pag pinrito natin ito, medyo hina natin ng konti ang apoy. Huwag masyado malakas kasi madali ito. Masusunog to. Ito kasi hindi mo mapapansin yung pag-angat niya kung luto na o hindi kasi medyo mabigat. Alam niyo yun. So, tutulungan mo na iangat na gano'n para ma-check mo kung okay na siya. Ayan. 12 minutes din to. 12 to 13 minutes. Ayan. Ang leg kasi ang matagal is 15 minutes. Ayan, i-fry na natin hanggang sa natin to. So, maluto na. Tapos, pakikita ko na yung outcome ng bawat isa. Ayan. Or sila, sama-sama. So, ito yung first batch. Okay. Ito yung Thai. Okay. Kung nakikita nyo, nasa sa inyo kung ano yung pinakakuha nyo. Ito yung wings. Okay. Yung sa pangalawa. Ayan. Alin sa inyo yung maging mas okay sa inyo. Yung unang ginawa natin kanina ng coating o yung may from marination, light coating, then balik sa liquid, coating, and then pagpag. Ito yung wings, yun. Tapos yung kanina, sa nauna, from marination, dry, tapos pagpag, fry. Ayun, yun ang kanya. Tapos isusunod natin ngayon itong leg. Okay. Kaya ilalas natin yung leg. Pwedeng last, pwedeng una. 15 minutes kasi yan iniluluto. Ayan. So, ayan. Pasensya na dyan sa aking burner. Talagang sulit na yan. Yan. Pa-fry natin siya. Ayan. So, medyo in-reduce ko na itong aking apoy. Gawa ng mainit naman na kasi itong cooking oil. Kasi kapag yung init pa niya, sinunod pa natin yung 350 degrees tapos kakaunti yung kanya, ilalagay mo. Ang kalalabasan yan, sunog syempre. So, minsan kailangan din natin mag-isip kung tama ba or mali. Ayun, reduce natin. So, ayan. Ito na po yung pinaka-final na natin. Ayan. As you can see. So, i-check ho natin yan kung crispy pa ba siya. And then, juicy. Kahit na hindi ho natin yan i-binrain ng full water. As you can see po, makikita natin. Ating ipo-focus. Ayan. Hindi nga lang din siya ganong 100% na juicy, pero juicy pa rin ho siya. Ayan. Kasi nagtagal na to. Kaya, ayan. Pero malambot ho yung kanya. Tender. So, pinakikita lang ho natin dito kung ano yung effect na ng rub brine o dry brine. Yung irarab lang natin doon yung mga sangkap. So, makikita na natin dito yung difference ng talagang brine na original and then rub brine. Marami kasing method ng brining. Ayan. So,
So ito na po mga kahagilap yung ating pinaka-final natin, observation, and then pinakita ko na rin po dito kung kuwan po ba siya, juicy at kuwan pa siya, tender. So ito na po yung lahat yung ating outcome. So don't forget to like, share po, and then comment sa aking kuwan po, channel. So thank you for watching po. Sa susunod pong muli. Thank you.